you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You will stay true, even when the lies come. Your word remains true, even when my thoughts don't line up. I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. There anxiety come, I remember that peace is a promise you give. Peace is a promise you give. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind wreaks havoc. I will be still, for I've known all along, my Jehovah Shalom. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. What anxiety fails to remember, His peace is
is a promise you keep. Peace is a promise you keep. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. I've found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Glory to God. Isang magandang araw sa lahat. Ang tema po ng pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol po sa giving. So bago po yan ay hiningi ko po na samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Panginoon, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo po sa akin upang makipagbahagi po ng iyong banal na salita. Alam ko po, Panginoon, na wala po akong kaalaman na ipahayag ng balanse ang salitang ito. Pero sa tulong po ninyo at sa banal na Espiritu Santo, ako po ay nagpapakumbaba at nagsasubmit sa inyo. At pangunahan niyo po ako, Panginoon. Lord, give me a clarity of thoughts and a clarity of speech, that I may be deliver your word with boldness and clarity to the hearers. So Lord, nawa po, ikaw po ang manguna sa amin sa araw na ito, at patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us open our Bible in the book of Luke, chapter 21, verse 1 to 4. I will be reading the English Standard Version. Sabi po dito, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put into small copper coins, and he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them, for they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on." So, bago po ako magsimula, I would like to tell you that this message, first of all, is not for those who have not yet received the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. In short, those who are not totally Christians, because I know sa mga katulad nitong topic, medyo may kaunting kontrobersya.
And alam ko po, mga kapatid, na ito po ay para po na hindi lang po sa hindi po ibig sabihin na ang mga hindi po nakatanggap kay Jesus, yung mga genuine Christian, ay hindi na po pwedeng makinig dito. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mapaliwanag po itong mabuti sa inyo. At pangalawa, this message is sinishare ko po because I believe that I am a biblical preacher, and I do believe that the whole counsel of God must be preached. Kasi minsan, ang apprehension po ng mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, katulad po sa aming mga pastor, minsan pag nagtatopic po kami ng giving, baka sabihin po nila na ito po ay baka sabihin namin or sabihin ng ibang pastor na baka self-serving ito dahil ang makabenepisyo po ng mga ganitong katuruan kami din po. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kung ang Bible po ay nagtuturo patungkol sa pagbibigay, ako po ay with boldness, ituturo ko po ito dahil hindi naman po pwedeng dahil sa mga ganoong mga salita na maririnig po namin na baka mag-preach po kayo, pastor, dahil mayroong pangangailangan ng simbahan. Well, minsan sabihin natin totoo yan, pero ang totoong punto namin, mga kapatid, na gusto naming malaman ang patungkol po sa sa katuruan ng pagbibigay. Dahil dito po lamang natin mararamdaman, mga kapatid, ang tunay po na biyaya na may experience natin. I hope and I pray that this message for today will bring an encouragement to open our heart and our mind about our understanding with regards to giving. At ayoko naman pong ma-deprive ang mga kapatiran na baka sabihin ninyo sa bandang huli na, Pastor, bakit hindi nyo kami tinuruan ng mga ganitong pagtuturo? Kaya hindi po namin na-experiensyahan ng ganitong joy. May sikreto pala ang mga pagbibigay. May sikreto palang blessing ang pagbibigay. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, bakit kaya itong naisip kong ituro? Alam ko po, mga kapatid, base din po sa mga experience ko po at sa mga nababasa ko po sa banal na salita ng ating Panginoon, many verses, okay? Kung titingnan ko po, mga kapatid, that even ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita po at nagtuturo po patungkol sa pananalapi na makikita natin sa Biblia. And I want to share to you some statistics of Jesus' teaching on money bago ko po bulay-bulayin ang pag-aralan nating salita sa umaga, sa araw na ito. Okay, Jesus talked much about money. 16 of the 38 parables were concerned with how to handle money and positions. In the gospel, an amazing out of 10 verses, 288 in all, deal directly with the subject of money. The word give appears 2,162 verses. Okay? So the Bible teach us about the importance of giving, the importance of blessings. And why does even our Lord and Savior Jesus Christ teach this theme and passage and topic in the Bible? And why does Jesus care about your money? Why does Jesus care about my money? Meron po akong nabasang article na nakuha ko po sa The Jesus Film Project.
Ang sabi po nila, at the heart of Christianity lies the premise that God created everything and it ultimately belongs to Him. Human beings exist as stewards or manager of God's resources. This includes our money. Stewardship isn't just an aspect of the Christian life. It is the whole of the Christian life. For many of us, the struggle to align ourselves with God will, with God's will, is played out in the realm of our finances. It's where the real battle happens for so many. As Martin Luther said, there are three conversions necessary: the conversions of the heart, the conversion of the mind, and the conversions of the purse. Jesus talks about money because when we truly understand our rules as stewards, money is a tool we can invest into growing His kingdom. So ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ang title po ng pag-uusapan natin, Giving It's a Worthy Thing. So, is giving part of your life? Do you understand why it is important? And why it is worthy? It is a worthy thing. So, titingnan po natin at pag-aralan po natin ang mga reason why it is a worthy thing. Base po sa binasa natin sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. Una, alamin natin that giving is an act of faith. All giving, no matter what it is ultimately an act of faith. It is not only an act of faith, but also it is an act of worship. Kasi, mga kapatid, makikita natin, where the majority of your time and money goes, that's what you worship. Ang lahat na bagay na tinutustusan mo, ginagamitan mo, and majority of it, kung saan mo inalalagay, okay, goes, and ang mangyari po niyan, mga kapatid, doon naka-incline ang ating interest. Doon naka-incline ang ating affection. And to the point na ang mangyari niyan, mga kapatid, ay it become an object of our worship. Kaya po, nakikita po ng ating Panginoon kung gaano po kaimportante ang salitang pagbibigay. At kung pansinin natin ang ating binasa kanina, mga kapatid, nakita po natin na si Jesus po ay may napansin. May nakita siyang isang widow na papalapit po at nagbibigay doon sa offering box. At sa kanyang nakita, may kaibahan na parang agaw pansin at nagbigay ng interes sa kanya kung bakit mas pinili niyang i-commend ang balong ito sa aspeto ng pagbibigay. Bago po yan, balikan po natin ang context ng binasa natin. Kung balikan po natin ang Luke chapter 19, nung pumasok po nung pumunta po sa Jerusalem ang ating Panginoon at pumunta po siya sa temple, he was shocked and upset sa nakita niya. He was fighting mad about what he saw. He didn't see people worshiping God. Diba sinabi niya, my house is called a house of prayer, not a den of robbers. Doon nakita niya, mga kapatid, that he saw men making money in the temple. And it
impurated him. Nagalit siya. At alam naman po natin ang nangyari kung anong ginawa ng ating Panginoon. But when we look at the passage in Luke chapter 21, verse 1 to 4, we see the opposite side of the coin. Jesus see what is supposed to look like when people worship God with everything, to include even in the aspect of giving. Okay? So, the book of Luke tells us a very short story about the widow. We've been looking of huge chunk na makita in the scripture about what is really happening in that situation. But when we look at the first 4 verses, nakita po natin na binigyan diin at pansin ng ating Panginoon ang nakita niyang senaryo, yung balo, kung paano po magbigay. So, the woman we read here is deserved an undivided situation. So basahin ko po uli ang Luke chapter 21 verse 1 to 4. While Jesus was in the temple, he watched the rich people dropping the gifts in the collection box. Then the poor widow came by and dropped into a small coins. I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them, for they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she was. Then ang tanong, what would motivate this widow to give away that she just gave? Kung titingnan po natin, mga kapatid, may dala siyang sisidlan ng kanyang pera. At napansin po ng ating Panginoon, ng pagbukas ng babaeng ito, ng kanyang sisidlan, kinuha niya, hindi lamang na kinuha niya, kundi binuhos na siguro sa kanyang kamay at 2 kakapirasong pera or coins ang nandoon. At yun lang po ang kabuang dala niya. Imagine na ang lahat na yun, na pwede niya pang ibili ng kanyang pagkain sa araw na yun, binigay niya at inilagay niya sa offering box. At napansin niya rin na mayroong nagbibigay, pero ang mga binibigay nila, mga kapatid, yung mga kinuha nila sa kanilang mga pitaka, sa kanilang mga sisidlan, at kung ano lang po ang nakuha nila, yun lang po ang kanilang binigay. Then he observed that what motivates this woman to give. Even this woman is in need. Sa panahon kasi ng panahon po iyon ng ating Panginoon, yung mga widow ay considered po na mahirap talaga kanilang buhay. During the time, wala pong aid or welfare na ibinibigay sa kanila. Kaya yung church or ang templo, mayroon pong dinesignate na offering box para sa mga poor. Na pagpasok mo doon sa court, the Gentile courts, agaw pansin kaagad yung offering box na yan. Para lahat na makakita doon, ma-remind sila na dapat magbigay sila doon ng kanilang offering. Okay? Ito, ang mubalong ito, mga kapatid. Nakita natin ang kanyang sitwasyon. Nakita natin, mga kapatid, na sa kanilang consider sila na nagiging mahirap, nasa pangangailangan. Pero, ang nakita po ng ating Panginoon, bakit ibinigay niya pa lahat, ang lahat na nandoon at naiwan sa kanya, na yun na lang po ang pwede niyang ibili ng kanyang pagkain, pwede niyang bilhin ng kanyang pangangailangan.
Pero bakit niya ibinigay yon? Sa isang dahilan, dahil naniniwala siya mga kapatid, ng pagbibigay ay katumbas na kung saan ang Diyos ay patuloy pa ring magpapala sa kanya. And it is an act of faith. Okay? Imagine a person na walang-wala na. Ngayon, pagdating niya sa templo to worship, yung dala-dala niyang pera, yun na lang hawak niya, binigay niya pa. Ano kaya ang isipin ng ibang tao at sabihan siya, wala ka ng pera, ibibigay mo pa. Ano ka ba? 'Di ba? Pero hindi natin alam kung anong nasa loob at sa puso ng babaeng ito. Siguro ang kanyang pagmamahal sa Diyos, yan ang nagmo-motivate sa kanya. Yung panahon ng kahit sa kagipitan, ang Diyos ay hindi po magpapabaya sa kanya. Sa panahon na kung saan nandiyan sa pangangailangan, ang Diyos ay patuloy pa rin nagsusupply para sa kanya. Yun siguro ang nagmo-motivate sa kanya. And it is a matter of an act of faith na nakita natin sa babaeng ito. Alam niyo ba mga kapatid na sa panahon ngayon, katulad po na nangyayari sa atin sa pandemic, this unprecedented crisis na dumating po, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Marami pong naapektuhan. Marami pong, kahit lamang dito sa ating bansa, marami pong mga negosyong nagsara, mga nawala ng trabaho, at tumaas po ang mga unemployment. Maraming nag-iisip kung ano ang mga pwedeng gawin upang buhayin ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. At maraming nag-iisip kung ano na ang mangyayari sa susunod. Kung patuloy pong nagla-lockdown tayo, maraming nagsasara ng mga company o tinatrabahoan ng mga tao. At yung mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, hindi po ibig sabihin dahil Kristiyano tayo, hindi rin tayo naapektuhan. That in some point of our lives, our faith was been overwhelmed by fears and anxiety. Nag-iisip po tayo, anong susunod na mangyari sa aming buhay? Minsan, naapektuhan ng ating pagbibigay. Ang nangyayari po, sabihin na lang natin, Lord, kailangan ko pang pambili ito sa pangangailangan. Siguro maintindihan po ako. Bilang Kristiyano at totoong manampalataya ng Panginoon, mga kapatid, once na yan po ang magiging gesture natin, yan na po ang umpisa na kahit sa kalagitnaan ng crisis na dinadanas natin, sa kahirapan na hinaharap natin, once na ginalaw natin, mga kapatid, para sa Panginoon, ang pagbibigay natin at maapektuhan, ang mangyari mga kapatid, we will start that we will never trust in God to all His power and capacity to provide for us. Kaya nakakalungkot din po sa mga nababalitaan kong mga ibang simbahan natin or ibang mga churches. Minsan, sinasabi nila, Pastor, hirap talaga sa panahon ngayon. Maraming naapektuhan at nawalan ng trabaho at saka apektado talaga mga pagbibigay, ang giving sa church. Sabi ko, alam natin na sa mga ganong sitwasyon, we know God is testing us. God is testing our faith. Kung paano pa rin tayo magre-rely sa Kanya. Kasi ang pagbibigay, it is a principle. Kung paano ang Diyos na patuloy po na magbubuhos ng Kanyang pagpapala sa Kanyang mga anak. I would like to testify what is happening here in our church in El Jor, Iloilo. Hindi po para ipagmamayabang. Wala naman tayo. Sa totoo lang, wala naman tayong ipagmamayabang eh. Ipagmamayabang lang natin at maikwento lang natin ito dahil at the end of the day, yung pangalan po ng ating Panginoon ang siyang
maluwalhati. Nagsimula po ang lockdown dito po sa Iloilo, siguro mga buwan ng Marso. Wala na tayong in-person fellowship. Lahat ng mga religious gathering ay hindi na po nangyayari. At siguro halos nag-adjust din dahil instead na in-person ang ating worship ay nasa virtual na. Okay? So, nag-isip din ako bilang pastor. Panginoon, alam mo naman ang mga pangangailangan ng simbahan, pangangailangan ng iyong mga manggagawa. And inisip kong i-challenge pa rin ang mga kapatid kasi may mga nag-communicate sa akin, Pastor, pray for me. Nagsarap po, medyo nag-close po ng ang tinatrabahoan ko. Paano naman po. Sa totoo lang, hindi tayo immune sa mga kahit Kristiyano tayo, mga kapatid, apektado tayo sa krisis na ito. Then, sabi ko, you want to experience God's blessings that will continue to overflow in your lives, in your family? So patuloy niyo po na i-practice pa rin ang pagiging generous at pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kahit nasa kalagitnaan tayo ng kagipitan. Sabihin niyo man, extreme yan. Sabihin niyo man, legalistic na counsel yan. Pero ang gusto kong i-point out sa kanila, if you want to be used by God to be a channel of blessings, give. Then I challenge the church. I challenge them to give. At alam niyo ba mga kapatid, ang simbahan natin dito sa Iloilo since lockdown, hindi namin naranasan na parang may kulang po ang pangangailangan ng simbahan. Well, in fact, ang totoo, we surpass beyond our expectation because of the response of our brothers and sisters in Christ. Their faith to give and being generous make a record as this time of my preaching that Iloilo Local Church, our elder church here in Iloilo, are still experiencing surplus of their income. And then, when I meet them, Pastor, hindi namin alam, dumadating lang ang mga blessings. Sabi ko nga, tinitesting lang tayo ng ating faith, kung hanggang saan tayo mag-trust, saan tayo hingi ng tulong. Pwede marami tayong puntahan, pwede tayong humingi sa mga tao, sa kakilala natin. Pero darating ang punto sa buhay natin, Diyos pa rin ang tatakbuhan natin. And we know that He is the possessor of anything and everything. Nakita niya sa puso natin na despite of this crisis, we need to sacrifice. Because He knows the needs of our church. And this church, whom He was being commissioned to make disciple and plant churches, will be blessed if all the church members will support, not only in prayer, not only in moral support, but financially. Kaya mga kapatid, it is an act of faith. Katulad po ng balo na nakikita natin. Kaya mga kapatid, ako'y naniniwala that giving is a worthy thing. Dahil ang pagbibigay ay magbibigay din sa atin na kung gaano po kataas ang ating pag-trust sa Diyos, ang ating paniniwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Individually, tayong lahat ng mga anak niya, He is concerned in every fiber of our lives. Alam niya ang ating pangangailangan, pero ito lang po ang challenge niya sa atin. Continue
to give. Kahit sacrifice na ito. Sacrificial giving, sometimes it hurts. Pero alam natin mga kapatid ng Diyos, we cannot underestimate the power of God when this giving will bring glory to our God. Amen? So, another reason why giving is a worthy thing, because giving is an act of love. The second thing I want you to say about giving from the Bible is that it is an act of love. Ano man ang importante sa iyo, pera yan, kalakasan mo, oras mo, atensyon mo, if it is already has your attention, if you love it, then yan po ang inclination ng iyong puso, the subject of your affection. So paano natin makokonect ang giving is an act of love? Una sa lahat mga kapatid, ang pagbibigay po ay galing sa ating puso. By nature, tayong mga tao are self-centered. We are selfish. Totoo lang. Kaya sabihin natin, minsan sa mga hindi nakakaintindi sa mga nangyayari sa atin with regard sa nangyayari sa atin sa church with regard on the aspect of giving, kala ng iba ang simbahan ay parang negosyo lang. Sabi ng iba, pinaghirapan mo, nag-aral ka, nagsumikap ka, ayun, you acquire the things, that everything. Pagkatapos, nung nagiging Kristiyano ka, ibigay mo lang. Okay? Kalukuhan yan, sabi ng iba. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang totoong anak ng Diyos, when he experience transformation, his perspective about giving will be changed. Because iniisip nila una sa lahat, bakit nagkaroon siya ng kaalaman? Bakit meron siyang lakas? Bakit meron siyang ability? Because may Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Lalo na iniligtas siya sa malaking kapahamakan na dulot ng kasalanan. Then, the motivations of love to give for the works of His kingdom flourish in the heart of every individual believers. Kaya minsan, mga kapatid, yung pagbibigay hindi sa pilitan eh. Hindi mo pinilit ang sarili mo. Because we know, minsan sa totoo lang, pag ang tao napilitan lang magbigay, that is obligation and responsibility. That is not a motivations of love. Kasi una sa lahat, kung alam mo at alam ng puso mo na ang inclination of your affection ay para sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. That even our God did not reserve His one and only Son for our salvation. He is the greatest giver of all. And in response, we give it because we love God. We give because we love God. When we possess everything here on earth, because of our talent, because of our ability, because of our skill, because of our strength, because of our personality, then when we acquired something and we possess something, sabihin ng tao, dahil ako to. Di ba? Iniisip niya, dahil sa abilidad ko. Pero, sa totoo lang, ang inclinasyon ng kanyang puso ay makasarili. He even loved the position of this world. He loved money. That is why, kung nakita natin sa umpisa kanina, ng Diyos
po ay interesado siya sa yung salapi. Maraming salita sa Bible na pinakita dahil ang money will ruin us if we love or if the inclinations of our affections will depend on it. Remember that money has the power to steal your attention from God. Money also has the power to steal your affections away from God if you let it. So, be careful. Don't let money steal your heart away from God. What you love most gets most of your resources. That's why ang sabi po sa salita ng Diyos sa Luke 16, verse 13, you cannot love both God and money. Either you hate the one or love the one. So, you cannot serve two masters. So, ang affection natin, mga kapatid, is ang motivations of love. Bakit ginawa yon ng widow? Sabi po sa verse 3, I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of it. Okay? Sinabi niya nung makita niya ang babaeng yon, kinausap niya talaga yung kanyang mga disciple. Sinabi niya, you know that woman that just dropped those 2 coins in here? She just gave everything she got to the church. She just demonstrated a massive act of love. Whatever has your money has also your heart. Alam ng widow, mga kapatid, na ang ginawa niya is an act of love. And to be honest, we all know this, but most of us don't live this way sa panahon ngayon. Katulad ng widow na walang-wala. Iba naman kasing status ng mga buhay natin. Iba sa atin may mga trabaho, ang iba sa atin may mga business. Pero whatever amount of money you give, it's not about the amount, but it's about the heart. Iba kasi pag mag-overflow sa puso mo ang pagbibigay. There is no percentage. Aapaw. That is why ang pagbibigay na galing sa pagmamahal is cheerfully and heartily given. The word of the Lord tells us that God loves a cheerful giver. And when we give, motivated by love, we are blessed. Because we know that it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, saan ba pupunta yung mga offering na nandoon sa offering box? Actually, ang offering box sa court of Gentiles, yun po ay money that will went to the poor. Okay? Money that will went to the poor. Sa panahon po ng ating Panginoon, there was no welfare system for them, sa mga mahihirap. So in Jesus' day, the poorest segment of society were widows. Widows couldn't own land. They really couldn't work. Widows are condemned to basically beg and borrow that they would die for starvation. So the church, the temple would set up an offering and they would distribute the benevolence offering to the widows. It was basically the difference between life and death. This lady took the money out of her purse and give it away to the others in need. Dapat sana siya. Pero, siyang nagbigay. So, siguro nasa isip ng babae, mahal ko ang mga katulad ko. Okay? That even yung natira sa akin, kaya kong ibigay. You know what? In doing so,
she shows what really first and foremost in her heart, and that is love that motivate her to give. So there was a pastor named Andrew Murray who said, every grace needs to be exercised if it is to grow. Most of all, this is true of love. So every call for money and every response we give might be the stirring of a new love and the aid to polar surrender to its blessed claim. Mga kapatid, sa totoo lang, minsan sa simbahan natin, iba-iba din kasi yung mga sitwasyon eh. May mga churches tayo sa probinsya na ang mga miyembro nila is di naman kalakihan ang kanilang mga income. Their economic system is iba compare mo sa ibang mga churches natin. Kaya lang sabi ko sa ibang pastor na makakausap ko minsan, huwag niyong ikumpara ang simbahan niyo sa simbahan ng ibang mga pastors. Okay? Minsan may mga pastors na nagsasabi, ang hirap pastor sa church. Ang hirap na nga ng kanilang buhay, hindi pa nagbibigay. Okay? So, when I learned this topic, and matagal na ko na rin itong tinuturo even in our church here in Iloilo, sabi ko, turuan mo sila. Hindi naman dapat nating itago yan dahil madideprive sila about the blessings that they will receive. Because the secret of blessings is flow to generous giving. Kahit anuman ang kanilang kinikita, kahit ikaw ay pastor na nasa urban area or nasa bundok, kung ano mang ibibigay ng mga miyembro natin na galing sa kanilang puso, yun ay expression ng pagmamahal. Kaya nga, huwag mong sabihin, pastor, mas blessed ka sa simbahan mo ngayon compare sa simbahan ko. Huwag mong sabihin mas blessed ako or mas blessed siya. Okay? Huwag mong isipin that someone else is more blessed than you are. It is just that we are blessed in different ways. Iba-iba lang. Okay? Turuan lang natin silang magbigay. Di natin alam, baka isa sa mga miyembro natin, pagpalain ng Diyos at yan pang gagamitin para suportahan ka, suportahan ng church. Meron namang talagang miyembro na talagang hindi naman talaga nagbibigay. Sila pa yung unang kritiko ng simbahan. Wala namang naibibigay. No? Kaya minsan yan din ang nakakalungkot. Maraming pastor, minsan kulang din ng suporta. Minsan hindi nila ramdam kung mahal pa ba sila ng kanilang mga miyembro. Kailangan pa nilang magdiskarte kung anong mga racket ang gagawin para lang mabuhay yung pamilya. Kaya pagdating ng Sunday, hindi masyado nakaprepare. Meron siyang mga tinatagong mga preaching, matagal yan yung pinipreach, na parang ginagawa niya ng recycle. Tapos yung miyembro reklamo, ba't si pastor hindi nag-aaral? Paano naman, may panahon pa bang mag-aaral yan? Makikita niya ang pamilya na nagugutom. Mga kapatid, sa totoo, kailangan nating suportahan din. To express our love in action is to support our church. Because the church, when it is prosperous, the member will be blessed. Kung ano kailangan tulungan ng simbahan, matutulungan niya dahil kung hikahos ng simbahan, kaya kahit pastor nga hindi masuportahan, kailangan pa ni pastor maghanap ng trabaho. Kaya maraming mga anak ng pastor na hindi na lang magiging pastor dahil nakita nilang kahirapan ng kanilang ama sa pagpapastor. Pero, kapatid, ipadaman natin ang pagmamahal natin. Suportahan po natin. Sila po ay tinawag ng Diyos. Sila po araw-araw na nanalangin sa inyo. Kahit sa panahon ng pandemic ngayon, bakit protektado ka? Dahil mayroong pastor na nanalangin sa iyo, kapatid. Nagmamahal sa iyo. Siya yung kahit naghihirap, pero kung tawagin siya at kailangan mag-pray, puntahan kayong mag-pray, puntahan kayong humihingi ng counsel. Kung ano-ano mga bagay na i-request natin kay pastor, si pastor nandiyan kaagad. Sabihin natin, thank you, pastor. This month of October is a pastor appreciation month. Kung
ilang taong kasama mo si pastor at hindi mo man siya na-appreciate, ito na pagkakataon, i-appreciate niyo. Bigyan niyo. Kapatid, alam po namin, kahit sa mga sitwasyon na ito, mayroong pastor na patuloy po na pumapagal para palaguin ang inyong espiritual na buhay. This woman, kapatid, kahit siya, kahit ikaw, may pangangailangan. Sabihin mo, ako nga may pangangailangan, tapos ibibigay ko pa to. Pero tingnan mo ang attitude ng babaeng ito. Siya nga may pangangailangan. Yung kahuli-huling pira na nasa kanya, ibinigay niya pa because she was motivated by love. Di ba? So, nakita natin, kapatid, kung paano ginawa ng balong ito ang isang napakahalagang gesture na makita natin. The gesture of love he showed. Not for herself, but to other people. To those who are in need. Kapatid, alam natin na ang Diyos ay patuloy po na gumagalaw sa ating puso para suportahan ang ating iglesia, ang ating simbahan. Okay, kung sa panahon na yon ang templo ang kanilang sinusuportahan, ito naman tayo sa spiritual na buhay, sa spiritual na bagay, ito po ang simbahan natin. Okay? So number 3, giving is an act of obedience. Giving is an act of obedience. It's not just something that God asked us to do. It's something that He commands us to do. Sabi ni Francis Quarles, sabi niya, nothing is more pleasing to God than an open hand and a closed mouth. And that is obedience. Sabi po mga kapatid sa Luke 21 verse 4, for they even give a tiny parts of their surplus, but she, for as she has given everything she has. In the Bible, mga kapatid, giving is a commandment. Okay? Give, and it shall be given to you. Sabi nga sa Luke. Pero, ang tinutuunan ko pong pansin dito, mga kapatid, yung Malakay chapter 3. Okay? Medyo may kaunting talakayin lang po ako sa pagbibigay din ng tithes. Kasi minsan ito naging kontrobersya din ito. Sabi ng iba, wala na sa panahon natin sa church. Wala na yan. Sa panahon lang yan ni ng Hudyo at sa Old Testament. Pero magbibigay ako, mga kapatid, ng example or principle. Kasi ang kukunin lamang natin dito is principle. Okay. So, giving is a commandment in the Bible. So, in the Old Testament, we are commanded to give a tenth or 1/10. And this is translated, in Old Testament, it is translated as a tithe. What is a tithe? A tithe is 1/10 of a whole. Okay? If mayroon kang 10 piso, ang tithe doon is 1 peso. Kung mayroon kang 100, yung tithe doon is 10 pesos. And you know, brethren, that 10% belongs to God. Okay? It belongs to God. So sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessings until there is no more need. Okay. Ano bang tithes? Actually, mga kapatid, hindi naman po 100% na susundin natin yung Mosaic law. Kasi para sa Hudyo yun para sa Jew. At kung titingnan natin ang pagbibigay nila ng tithes, hindi lang po 10%. Umaabot po yun actually ng 23%. Dahil hindi lang po, kasi may 3 tithes na pag-aralan ko at nakita ko, kapatid,
may tatlong tithes silang binibigay. Una is the Levitical or a sacred tithe. Itong mga tithes na binibigay nila mga kapatid sa mga Levites. Okay? Then, a tithe for the feast, a festival tithes. Meron silang binibigay na tithes during the festivals. Alam mo naman natin na may mga festivities, may festival yung mga Jew. And there is also a tithe for the poor, which is given every 3 years. So, yan ang mga bagay niyan. Kung yan pa rin ang susundin natin, mga kapatid, hindi naman talaga applicable sa atin na magbigay tayo ng 23%. What I am saying here, mga utod, where did tithe originate? Okay? Saan ba ito? Talagang sa Jew lang ba to, or talagang ito po ang sinabi sa Malakay? Kasi ang context ng Malakay, mga kapatid, because of their disobedience, because these are the covenant people, if you disobey their covenant blessing, they will be cursed. Sabi nga sa Malakay, kung mabasa niyo Malakay, return to me and I will return to you. Bumalik kayo sa akin at babalik ako sa inyo. Okay? Hanggang napag-usapan that how did we rob you? Paano kami babalik sa iyo at paano kami nagnakaw sa iyo in tithes and offering? Okay, kasi napabayaan na nila, mga kapatid, ang templo, yung mga Levites. Kung mapapansin niyo, mga kapatid, sa panahon ni Malakay, yung mga Levites nagtatrabaho da. Okay? Wala nang kakaunti na lang siguro nagsiserve sa temple. Kaya once na mapababayaan, mga kapatid, ang isang simbahan, nalulungkot ang Diyos. Yung mga full-time workers, mga nagtatrabaho, instead na aatupagin nila yung pag-shepherd, hanap po na silang trabaho para mayroon lang silang makain. So, actually, tithes did not begin with the Mosaic law. But as a part of Abraham's faithfulness to God, Abraham was well before the law. So Abraham was the picture of justification by faith that points directly to our faith in Christ. Abraham was not justified by law, but by trusting God. It is through Abraham's faith that the first tithe was given. The principle of giving was not the tithe. Giving to God's work was the tithe. Okay? The principle, ulitin ko po, the principle of giving was not the tithe, but giving to God's work was the tithe. But the principle of giving is stewardship, all belong to God and entrusted to our care. Abraham testified to this in Genesis chapter 14, verse 22 to 23, after giving a tenth to the priest of God, which is Melchizedek. Abraham then declared that God was the possessor of all things. And Abraham took an oath that he would not take anything so that he would not become rich outside God. Ito say practice na ni Abraham bago pa po parang isinama ito sa batas ng mga Hudyo or the Mosaic law. So, need to say, ang pagbibigay ng tenth is still a principle that we should practice. Okay, how could we express the joy of giving? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, pag hindi, this is just a recommendation. Okay? You start to give generously when you start to give 10%. That is a recommended minimum to start to be a giver. Okay? In Matthew 23 verse 23, in-affirm po ng ating Panginoon na hindi po nawawala pagbibigay ng principles ng pagbibigay, even giving our tithes. So, the principle here na dapat nating tingnan, so, ngayon, anong magiging practice natin during this, in the New Testament? Ang tanong ngayon, are we commanded to tithe in the New Testament? Well, siguro pwede kong sagutin yan. That question may be answerable by both yes and no. Why? Yes, because the principle must be taken
to start to acknowledge that everything that this tithe is not your own. It is owned by God. Okay? Pagmamay-ari po yan ng Diyos. Ibinalik lang natin ang sa Kanya. Ang dapat na nasa Kanya. Okay? Kasi bakit? Ang Diyos sa lahat binigay niya para sa atin. Okay? So to acknowledge God's faithfulness, actually, ang principle na ito magiging practice natin sa pagbibigay. Start giving a tithe. So mayroon pong mga Kristiyano na hindi pa po talagang release dito. Sorry po, that is the reality. Kaya kung ano lang pwede nilang ibigay, sabihin nila, ito po tithe ko. Pero hindi naman talaga 100% tithe yan eh. Kulang pa. Okay? If you want to enjoy the blessing of giving, start to practice the recommended minimum, which is giving your tithes. Okay? Okay? No. Okay? Another answer. No, because in New Testaments, mga utod, it is more than 10% the believers give. Even 100%. Look at the book of Acts. Hindi 10% ang binigay nila. Kundi lahat. Even, kanilang lahat na ari-arian. They operate at the apostles' feet. Tingnan mo kung gaano ang pagbibigay na ipinakita ng mga church, ng mga Christians during the early church, sa panahon, in this church age, dapat malaman ng bawat isa na ang pagbibigay na makikita natin sa New Testaments is not only 10%, mga kapatid. It is almost, kung iisipin natin, almost 100%. Okay? Pag na-overcome mo na, mga kapatid, yung recommended amount, recommended minimum, then you will notice that God, in His miraculous way, continue to bless you. Na magugulat ka lang na hindi na pala 10% ang binibigay mo, kundi sobra pa sa 10%. Remember, William Colgate. Alam niyo naman siguro ang istorya dito, hindi ako nagpo-promote dito ng product ng Colgate. Pero alam niyo ba na si Colgate, nung binigay niya, nag-umpisa siya niyang i-dedicate ang kanyang negosyo, ang kanyang buhay sa Diyos, na lahat na income niya, ibibigay niya 10%. Prenasper siya, hindi lang po 10%, umabot po ito 20%, 30%, 40%, 50%, even 90% of his income was being given to the church and to the works of the Lord. And how God prospered him. Tingnan mo, Colgate become a household name. Naalala ko noon, nung sinabi ng nanay ko, bumili ka nga ng Colgate sa tindahan. Sabi ko sa tita, pabili po ng Colgate, tatanungin ka pa noon. Anong klaseng Colgate? Close Up? Pepsodent? Hindi, Colgate niya eh. Kaya nagiging generic ng Colgate sa tinatawag na toothpaste or fluoride. Why? Bakit ganun? Kakilala yan. Dahil blines yan ng Panginoon sa kanyang pagbibigay. Kapatid, maraming bagay na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ang pagbibigay, mga kapatid, will bring you into a situations that you will amaze the greatness and the power of God. He is the God who created the universe. And if you could imagine, what is the size of the earth compared to all His creations in the stars of the universe? Napakaliit. And in that earth, meron siyang mga piniling tao that He is concerned to you. Even in every fiber of your life, He is concerned to you. What is a man why you are mindful of him? Bakit palagi tayong iniisip ng Diyos? Bakit He is concerned to us? Dahil mahal niya tayo. Dahil alam niya na siya ang Diyos na mapagmahal.
Sabi niya, sumunod ka lang. Ito ang sikreto. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. I would like to testify this. Sandali lang to. I was assigned in a local church where every week we need to pay our necessities at kulang, talagang tutuusin kulang sa standard po ng standard of living sa ekonomiya. Kulang talaga. Minsan hindi na nga kami nakabayad. May mga time na hindi kami nakabayad ng bill namin sa kuryente. Pero pag umabot na naman ang deadline, na doon naman ang Diyos na nagpo-provide. Isang araw sa buhay namin, mga kapatid, kasama ko po si Sister Neneng, yung asawa ko. Maliit pa yung mga bata. That was maybe, ang tagal ng panahon yun. Maliit pa kasi yung anak ko, dalaga na ngayon, she's already 24 years old. Yung pangalawa ko is already 18 years old. So mga maliliit pa yan. The time yung panganay ko 6, yung bunso ko is buwan pa lang. Okay. Pero sa time na ubos na talaga ang needs namin sa bahay. 2 buwan hindi ako nakabayad ng kuryente at kailangan ng putulan. Okay? Mayroon ka pang inalagaang bata na kailangan mo pang tustusan ng kanyang gatas na mahal pa. That time, mga kapatid, ubos na ang supply sa bahay. And nag-uusap kami ni Sister Neng. Sabi niya, mamayang gabi, ano naman ang hapunan natin kasi yung bigas natin is isang ano na lang yan, pang tanghalian na lang. Tapos ang anak natin, si EI, kailangan pang bumili ng milk for him kasi parang last na to. At mamayang gabi, sana hindi tayo maputulan ng kuryente kasi ang init, ang bata hindi makatulog. Nagre-rent lang kami sa isang maliit na bahay. Okay? Walang kwarto. may kaunting kwarto pero parang budiga. Ganun ang buhay ng missionary sa panahon na yon. So, the time is morning, umaga, pagkatapos na namin mag-almusal. Maya-maya may kumatok sa pintuan namin. May kumatok, binuksan ko. Ano po, sana, sir? Pasensya na po. Kailangan na pong putulan ng bahay nyo ng kuryente kasi hindi po kayo nakabayad. Wala akong magawa. Hindi nga nakabayad eh. Okay? Sige, putulin mo na lang kasi wala talaga akong pambayad. Sabi niya, isettle mo na lang sa opisina. Sige, okay, walang problema. Sabi ko, kanina nag-uusap tayo sabi ko sa asawa. Kanina nag-uusap po tayo. Sana wag po tayong maputulan ng kuryente. Parang nananalangin na rin tayo na sana. Pero ibang sinagot ng Diyos sa atin, pinutulan talaga tayo. Mamaya, sabi niya, ihatid mo na lang si Hannah sa school. Tapos diretso ko sa Bible study. Saka kung mayroon mga doon na lang tayo So naputulan kami ng kuryente. Habang nag-uusap kami, nag-aantay ng time na ihatid ko ang anak ko sa school. Merong tumawag sa cellphone. Sabi niya, Pastor, kamusta? Oh, sino po to? Sabi niya, Pastor, si brother, ano po to? Tumawag po ako kasi nandito ako ngayon sa Bacolod. Mayroon kasi kaming konbensyon at mamayang hapon, bakante po kami. Gusto ko sanang magkita tayo at kakausapin kita. Namiss kita, Pastor eh. Okay? Sige, Brad. Saan ba gusto mo magkita? Doon na mamaya, Pastor, sa Robinson. Sige, anong oras? Siguro mga 6 ng hapon. Kita tayo ha. Okay, para mag-usap-usap naman tayo. Okay? Sabi ko, ihatid ko po ng anak ko. Tapos mamayang hapon, mayroon pa akong Bible study. Tapos ng Bible study, puntahan kita dyan. To make the long story short, nakita kami. Nag-usap-usap kami mga kapatid. Kinamusta ako.
kamusta naman ang church natin sa Bacolod? Sabi ko, sa awa ng Panginoon, Brad, nakasurvive din. Ganito ang mga nangyayari ngayon. Halos kasi ng mga member natin is talagang dedicated at committed naman, kaya lang mga kabataan. They are all young people. So, kaya itong mga sitwasyon. Pero hindi naman kami pinabayaan ng Diyos. Hanggang nagtanong siya sa akin ng mga personal na bagay, ano nangyayari sa'yo. Kailangan naman magsisinungaling ako sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay namin at sa sitwasyon na kinakaharap namin. Kininto ko na. Ganun ba, pastor? Okay. Sabi niya, sige. Ganun talaga ang buhay, pastor, na ano, pero alam naman natin, ang Diyos hindi nagpapabaya. Nag-i-amen ako. Sabi ko, amen, Brad. Alam ko naman na ang Diyos hindi nagpapabaya. Sabi niya, sige, pastor. Pagkatapos niyaya niya ako maghapunan, sabi niya, kain muna tayo, mag-usap-usap tayo. So habang kumakain kami, nag-usap-usap kami until na natapos yung kainan namin. Sabi niya, pastor, balik tayo sa mall. Mayroon lang akong gagawin doon. O sige, samahan kita. Okay? Pagpasok namin sa mall, sabi niya, pastor, diretso tayo ng grocery. May bibilin lang ako. Pagpasok namin ng grocery, pastor, kumuha ka nga ng kariton dyan. Ha? Sabi ko. Kumuha ako ng maliit na kariton. Yung parang pangbata. Sabi niya, pastor, huwag yan. Yung malaki ang kunin mo. Okay? Pastor, pasok tayo. Huwag kang mahiya, pastor, ha? Lahat na kailangan mo sa bahay, anong gustong mong bilhin, kunin mo na. Huwag kang mahiya. Sagot ito ni Lord. Sagot pa ni Lord. Pero sagot niya. Okay. Sagot ito ni Lord. Medyo nahiya pa nga ako sa una. Sabi ko, ito na siguro ang sinabi ng Panginoon sa amin na minsan, anak, hindi kita pababayaan. I am a God full of surprises. Because of your obedience in serving me even in the field of giving. Kasi ang pagbibigay, inaano talaga namin mga kapatid, kahit ngayon, practice pa yan ng mga anak ko. Kahit the time na putulan kami ng kuryente, meron pa kaming tithes na pwede kong gastusin dahil dala ng pangangailangan. At pwede din namin hindi. Kasi alam ko, nasa puso namin na sa Panginoon yun. Hindi naman ako extreme, hindi naman ako legalistic sa ganung bagay. Pero nasa puso namin na ganun, yung conviction namin. Pwede ko na rin gamitin yun para ibsan at matustusan ang pangangailangan namin sa mga oras na yan. Pero hindi namin ginalaw. Lahat na naisip ko na kailangan namin sa bahay, kung pwede kong punuin ang kariton na ito, pupunuin ko na. Wala na, parang, hindi naman siguro kapal ng mukha yung ginawa ko. Kasi sinabi niya, kunin mo ng lahat na kaya mong kunin. At ginawa ko na. Talagang, paglabas ko ng grocery, talagang puno. Lahat. Gatas ng anak ko, lahat na pangangailangan, sa maliit hanggang sa malaking pangangailangan namin. Saka binayaran niya doon, mga kapatid, sa counter. Sabi niya, pastor, hindi ko rin akalain. Sabi ko, I never expect this, Lord. Pwede kong gamitin yon ang para sa'yo at mapunuan ang pangangailangan namin. Pero hanggang doon lang yon. Pero ito pala, ay gusto kong ipakita. Ang galing mo, Lord. Kaya mangyayak-ngayak ako. Habang buhay, dala-dala ko yan, mga kapatid, na papasalamat ko sa Diyos. Na minsan, di kami pinabayaan. Tapos nung nag-grocery, natid ako. Pinasakay pa ako sa taxi. Bago ako pumasok sa taxi, sabi niya, pastor, bayaran mo ng kuryente mo bukas. Kailangan mo yan. Kasi kawawa naman yung bata pag masyadong bayaran mo kaagad. Pati kuryente na isama pa. So lahat yun, I amaze of what God is doing in our lives. Maybe this is just a part of my experience, but iba-iba din ang mga bagay na pinapakita ng Diyos sa buhay natin. Alam naman natin, mga kapatid, na ang Diyos is faithful to us. Kaya, kapatid, giving is an act of obedience. God just worked a miracle that nobody could explain away. Ako nga hindi ko ma-explain kung bakit nangyari yon. It is an act of obedience when He commands you to give. Then the question,
for you, for me. Are you going to give or not? Kapatid, when we obey to give, kung alam natin, when we give our 10%, that is a recommended minimum, I would suggest. Okay? Kaya ang tanong kanina, it is, pwede ba bang i-practice yan sa New Testament? Dahil Old Testament yan. Mga kapatid, pansin nyo, kinuha ko yun ang principle kay Abraham bago pa yung law. At ang principle yan, kasama pa yan, dala-dala pa yan hanggang sa ngayon sa atin. Okay? Yes, we can practice the 10% based on that principle. And the other answer is no, because giving in the New Testament is not only 10%, it is almost 100%. That is why pinapractice yan. Okay? Try to experience the blessings of God in obedience of giving. Gusto ko rin ma-experiencehan nyo kung gaano ka-amazing si Lord sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Alam ko po na hindi po kayo pababayaan. Lastly, giving puts our focus on heaven. Okay? It really comes down to this. When you give something away, especially when you give your money away, it changes your focus. Giving money away takes your focus off of yourselves and your stuff and puts your focus on heaven where it belongs. Okay? Think about the widow. Because by putting her all of her money in the offering plate, it was a death sentence. Okay, for her. She probably believed that she would starve to death if she did this. But God's kingdom was worth for her. So, she dumped all the money into this offering box and walked away. She was more concerned about the ultimate, what's waiting for her in heaven, than the immediate, what's around the corner waiting for her. As a result, this woman was a woman of great faith. Kapatid, we give not because susuklian tayo ng Diyos ng blessing. Okay? Ang isa kasing bagay na mali lang minsan sa perspective ng pagbibigay, sabi ng iba, magbigay ka. Something. Okay? God will give you a car, God will give you health, wealth, and prosperity. Magbigay ka lang. Ang tendency kaya lang, okay lang yan mga kapatid, magbigay ka at alam naman natin nagbibless ang Panginoon. Ang tendency, kaya lang, hindi nakapokus sa langit, nakapokus sa material na bagay na kung anong matanggap mo. Kaya lang yan ang mali mga kapatid ng prosperity gospel ng prosperity Christianity. Instead, we give to focus to focus on heaven. We give because we want something. We want something to receive. I want the car, Okay? Hindi po ibig sabihin, magbigay ka, it will give you a merit to God. Sige, magbigay ka. Susuklian ko yan ng, kung ibigay sa iyo ng Diyos, pasalamat ka. Mga bagay na yan, hindi naman natin madala yan sa langit. Pero tandaan nyo lang mga kapatid, ang focus natin ay nasa Diyos, nasa langit. Ang nagbigay sa atin ng buhay. Nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ano man ang mga bagay na ibibigay natin for the sake of His kingdom, yan ay galing sa ating puso at nakapokus tayo na marami pang mailigtas na kaluluwa. Nagbibigay tayo dahil marami pang kaluluwa ang nag-aantay na upang maabot dahil sa ating suporta sa pagbibigay sa ating simbahan, sa ministry. Kapatid, I challenge you today. Kung ikaw na nakikinig ngayon, at hindi mo pa natanggap si Jesus as your Lord and personal Savior, sabihin ko na to. If you want to enjoy God's blessings, God's goodness, God's joy, God's hope, God's life, accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. What I have experienced, maybe you will experience it in another way. Because God wants to express His love to you with amazing, great works and power He will manifest to your lives.
If you are not yet come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, this is an opportunity to accept Him and being a child of God. And to those Christians who are struggling about their giving, this is my challenge. Huwag nyo nang hintayin na sabihin mo, Pastor, pag may pera na ako, magbibigay talaga ako. Huwag mo nang hintayin. Kung anong sa'yo, ibigay mo. Pastor, pag manalo ako ng luto, ibigay ko na. At tutulong ako sa simbahan. Huwag mo nang hintayin. Tumaya ka pa ng luto at manalo. Okay? Start to give. Kung hindi mo kayang abutin pa ang recommended minimum, start hanggang maabot mo yan. And if you reach that goal, it is a fulfillment. At yan, mararamdaman mo ang talagang, ang saya, naabot ko ang goal ko. Then, when you start giving 10%, magugulat ka. Unti-unting i-increase yan. Hindi lang 10%, 20%, 30%, 50% ang maibibigay mo, magugulat ka kung paano ka i-bless ng Diyos. Dahil nasa puso mo ang mapagbigay. Sa mga kapatid ko who are faithfully giving all out, always meditate the generosity of God given to you. Mahal tayo ng Diyos. Because of your faithfulness, kapatid, pinakita ng Diyos kung paano tayo minahal. Tandaan nyo lang sa lahat ng mga pastor na kasama ko na nagpapagal, ano man ang sitwasyon natin, okay? Ang Diyos are blessing us in a different ways. Huwag nating kumpara ang sarili natin sa ibang pastor na malaking kongregasyon. Ganitong kanilang miyembro. Doon sila pinagpala sa mga sitwasyon na yun. Tayo pinagpala naman sa ibang bagay. Palagi lang tayong magpapasalamat sa Diyos. And then, the generosity that comes from our heart will overflow. It will overflow. Sa lahat ng mga kapatid namin, alalahanin nyo rin ang simbahan. Mga kapatid namin sa abroad, na alam namin, iba, walang church doon ng Eljor. Alalahanin nyo rin na nung maliit pa kayo at nagsimula po kayo sa inyong journey in your Christian life. Isipin nyo na mayroong nagpanganak sa inyo. Alalahanin nyo rin ang nanay nyo dito sa Pilipinas. Suportahan nyo pa rin ang simbahan. Kahit dahil kung babalik ka dito sa bansa natin, babalik ka pa rin sa simbahan mo. Kung nagbibigay ka na doon ng inyong tithes sa church na inaatinan mo, sabihin mo sa pastor mo, Pastor, nagbibigay din po ako sa simbahan namin doon sa Pilipinas. Hindi naman sila siguro maging madamot. Dahil alam naman natin na ministry din ang tinutulungan nila. Sa mga kapatid natin na nandun pa rin ang puso sa ating mga simbahan. Naalala ko ang kapatid natin in Canada, sumulat sa akin, Pastor, still my heart is in our church. Assured you that I will continue to support you and the church because I know that the church, the Eljor Iloilo, the Eljor Church as a whole, have a great part in my life, in my spiritual journey during the early years of my Christian life. May the Lord bless us. And may the Lord continue to bless this church, to bless this community. The secret of joy, the secret of contentment, the secret of fulfillment start when you give. Yes, remember that we are already children of God. We are sealed by the Spirit of God. And we are children who loves God. So glory to God in the highest. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong patient sa pakikinig ng mensaheng ito. At bago po ako mag-end, nanyahan ko po muli ang bawat isa na manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po na tunay na ikaw ang Diyos na nagbukas ng aming puso't kaisipan kung anong motivation sa bawat puso namin para magbigay. Lord, we know that it comes and flows from our heart. How we love you. How to trust in you. How to obey you, Lord, and to focus on our
destiny which is in heaven. Lord, use us for your glory. Use every pastor's church, workers, church members, Lord, to work to your gospel, for propagating of your gospel, O Lord. Lord, maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat sa faithfulness. Salamat po sa mga anak niyo na patuloy niyo pong binibless. At ang biyaya po na patuloy pong nakikita namin kung paano ka gumagalaw sa aming buhay. Lord, maraming salamat. I release blessing to all those who watch this live stream and to every individual na alam ko po, Panginoon, patuloy po na committed sa ang kanilang buhay sa mga pinapagawa niyo sa kanila. Salamat po. Pinabalik ko ang kadakilaan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to